Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama niyo sa kwentuhan at kulitan, pati na rin sa pagserbisyo sa bayan. Good afternoon ho, ito po si Ems and super happy na magkasama-sama ulit tayo ngayon. Ako naman po si Julie, isang mapagpalayang tanghali po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating masisipag at masisikap na mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. Samahan niyo kami sa ating episode 26 ngayong September 10, 2023 at ating alamin ang sitwasyon ng mga desaparecidos o enforcibly disappeared sa ating inang bayan. Yes, and to learn more from our past and future episodes, i-follow nyo po rin kami sa aming Instagram at Facebook para lagi kayong updated. Hanapin lang ang Radyo Migrante Toronto. At kung gusto nyong mapakinggan ng mga dating episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel and Spotify account. Also, welcome back, Waynes! Yes, welcome back, Waynes! So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang isang kanta mula sa bandang For the Love and then makikinig tayo sa pulso ng mga umattend sa Anak Bayan Toronto's educational discussion on the situation in the Philippines. Siyempre, hindi po nagtatapos ang ating episode kung wala tayong Pinoy Tayo segment kung saan mapapakinggan natin ang interview kay Tita Ditz de Jesus na ina ng desaparecidos na si Bazu at ang ate niya na si Ida de Jesus. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listings all around the GTA. Ayan, talagang marami tayong mapag-uusapan today, ano? So simulan na natin para sa ating top 3 news this week. Para sa unang balita from the Government of Canada. Canada doubles resettlement spaces for human rights defenders. Inanunsyo ng Canada na simula ng July 2023, dodoblehin na nila ang resettlement spaces para sa mga human rights defenders at sa kanilang mga pamilya. Ang dating 250, ngayon ay maaari nang umabot ng 500 na applications. Ang pagbabagong ito ay dahil daw nais nilang makapagbigay ng proteksyon sa mga human rights defenders na humaharap ng biyolensya, pananakot at hindi makatarungang atake dahil sa kanilang advokasya para sa mga karapatang pantao. At para naman sa pangalawang balita, mula sa Manila Bulletin, Senate panels approves the Office of the Vice President's proposed 2.3 billion pesos budget for 2024. Noong September 4, inaprubahan na ng Senate Committee on Finance ang proposed na 2.3 billion pesos na budget para sa Office of the Vice President para sa taong 2024. Kasama na dito ang kontrobersyal na 500 million pesos na confidential and intelligence funds. Ayon nga sa bayan o bagong alyansang makabayan, the confidential and intelligence funds are lump sum appropriations that have escaped public examination as to their purpose and use. These funds apparently can be transferred from one office to another even without any line item in the national budget, long after the budget has been enacted. These funds can also be used for any expenditure under the sun not related to their original purpose. Simply put, these funds constitute, quote, executive pork, unquote, which are discretionary in nature. In a time of severe economic crisis and rising public debt, there is no room for billions of confidential and intelligence funds in the Government Appropriations Act. Pangatlo at huling balita from Catholic Bishops' Conference of the Philippines News. Bishops clarify link with controversial anti-communist task force. Nilinaw ng pamunuan ng Catholic bishops noong Biyernes na hindi ito bahagi ng kontrobersyal na anti-communist task force na kilala sa pagre-red tag sa mga aktivista, mamamahayag at maging mga taong simbahan.
Inihayag ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na pumayag na daw ang CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines na sumali sa kanila bilang isa sa mga representative ng pribadong sektor sa pamamagitan ng Episcopal Commission on Public Affairs o ECPA. Gayunpaman, nilinaw ng CBCP President na si Bishop Pablo Virgilio David na hindi ang buong CBCP as a conference ang sumali, kundi isa lamang sa 31 na departments na mayroon ito. At iyon ay ang Episcopal Commission on Public Affairs o ECPA. Sinabi rin niya na ang ECPA ay nakikipag-ugnayan lamang sa NTF-ELCAC upang i-address ang ilang church issues with the government, kabilang ang issue tungkol sa red tagging ng ilang cause-oriented groups at mga organisasyon ng simbahan. At sinabi rin niya na ang komisyong ito ay may access sa Executive Committee ng NTF-ELCAC at mas malaki ang oportunidad na mai-express nito ang mga specific concerns ng simbahan. Dahil nga ang mandato raw nito ay kumilos bilang isang tagapag-ugnay ng CBCP sa publiko at pribadong sektor at iabante ang mga social concerns ng simbahan. Well, some groups actually warned the CBCP laban sa pagsali sa NTF-ELCAC. Ayon nga sa human rights advocacy group na Karapatan, quote, NTF-ELCAC's role in persecuting church workers is no secret, unquote. Then, the Student Christian Movement of the Philippines also noted NTF-ELCAC's, quote, habit of attacking religious leaders and community organizers, unquote. And that is true. Hindi nga but last year lang, mismong si Bishop Gerardo Alminaza ng San Carlos, Negros Occidental ay na-red tag ng broadcasting network na Sunshine Media Network International bilang isang, quote, mouthpiece ng Communist Party of the Philippines, unquote. Ayun, so marami rin palang na-experience na pag-atake ang mga taong simbahan mula sa NTF-ELCAC mismo. At patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante mga kababayan dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105.5 FM. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hello po ulit. This is Waynes bringing you today's segment of Ang Ating Kasaysayan. Tara, let's learn more about our history to remind ourselves that history is not just information about the past, but history is a way for us to learn more about our culture and to get to know more about ourselves as Filipinos. Maaalala natin na noong August 30, ginunita natin na ang International Day of the Victims of Enforced Disappearances o tinatawag din natin na desaparecidos. Ang terminong desaparecidos ay Spanish word na ang ibig sabihin ay naglaho. Ginamit ito sa Latin America noong Cold War para tukuyin ang mga sapilitang nawala. Ano ba ang ibig sabihin kapag ang isang tao ay desaparecidos? Ibig sabihin sila ay sapilitang iwinala ng mga puwersa ng Estado. Ang salitang desaparecidos ay mas malawakang ginamit sa Pilipinas simula noong panahon ng diktador na si Marcos Sr. Patungkol sa mga biktimang iwinala ng Estado. Noong panahon ng diktadura ni Marcos Sr., 926 ang naging biktima ng enforced disappearances. Karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay tinorture. Karamihan sa mga biktimang ito ay mga aktivistang estudyante, organisador ng union, organisador ng magsasaka, at mga taga-bukid. Karamihan sa mga biktimang ito ay nagsasalita sa lungat sa mga kalupitan, katiwalian, at cronyism ng gobyerno. Karamihan sa kanila ay nakikibaka para sa hustisya at nagpupumilit na pabagsakin ang isang pasista at mapang-aping diktadura ni Marcos Sr. Mula sa Families of Victims of Involuntary Disappearances o FIND o FIND, as of June 2023,
mayroong at least 2,078 documented cases ng enforced disappearances sa Pilipinas simula pa nang mapupo ang diktador na si Marcos Sr. Inihayag nila na 1,165 doon ay nawawala pa rin, habang 663 ang sinurface at 280 ang pinatay. Ang administrasyon ni Marcos Sr. ang may pinakamataas na reported desaparecidos. Umaabot po ng 1,032. Kasunod naman sa kanya ay si noong panahon ni Corazon Cory Aquino, 825 ang naitala na desaparecidos. At 353 noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Actually, mga karadmig, mas mataas pa ang reported na desaparecidos kaysa sa mga na-document. Actually, mga karadmig, mas mataas pa ang reported na desaparecidos kaysa sa mga na-document. Umaabot ng kabuoang 2,559 across all 8 administrations. Sa ilalim ng bagong presidente na si Marcos Jr., itong anak ng diktador na si Marcos Sr., naitalang umaabot na ng 23 reported cases ng desaparecidos sa una niya lamang taon sa Malacanang. Kasama na dito ang kaso ni na Jean Ros Jamil Bazu de Jesus at Dexter Capuyan, mga indigenous people's rights activists na dinukot noong April 28 sa Taytay, Rizal. At kamakailan lamang nabalitaan natin sila Jonila Castro at Jed Tamano na environmental youth activists ng mga mangingisda. Sila ay allegedly na dinukot noong September 2. Hinahanap pa rin po. Ano ba ang sinasabi sa batas patungkol sa mga desaparecidos? Noong 2012, nasa batas ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act. Itong batas na ito ginagawang kriminal ang pagsasagawa ng sapilitang at hindi voluntaryong pagkawala. Ngunit ayon sa Families of Victims of Involuntary Disappearances o FIND, hindi naman ito ipinapatupad sa Pilipinas. Marami pa ring biktima ang iwinawala at dinudukot sa atin. Sa ngayon, ang Commission on Human Rights ay nananawagan na pagtibayin ang International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga desaparecido sa ating bansa ay nagpapakitang vulnerable ang ating mga kababayan na kritiko, aktivista, tagapagtaguyod, ang mga leader at mga organizers na sa paglabag ng Estado sa kanilang karapatang pantao. Mapakikinggan natin actually mamaya sa segment na Pinoy Talakayan at Usapan kung ano ang mga panawagan at karanasan ng mga kaanak ng mga desaparecidos. Ayun po ang ating pinag-aralan today patungkol sa mga desaparecido sa ating bansa. Maraming salamat, Wayne, sa very thorough ating kaysaysayan. We look forward to hearing your discussion with Bazu's family and then learning about the situation of the desaparecidos sa Pilipinas. Ayun. So ano mga karadmig, did you learn something new about our history? Share nyo lang yan sa aming Facebook page, ha? Hanapin lang ang Radyo Migrante and join us again next week para sa marami pang pag-aaral ng ating history. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105.5 FM. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako po si Julie. Nice niyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Sa episode na ito, we call for justice and for the resurfacing of the desaparecidos. As we remember those who were forcibly disappeared, let us listen to For the Love's original song, Desap. Ayon sa banda, isinulat nila ang kantang ito para sa International Day of the Disappeared noong taong 2017. Ipinapakilala ng For the Love ang kanilang sarili bilang isang banda ng mangingibig at umiibig sa bayan.
Ang layunin nila ay ang maghandog ng musika na magsisilbing inspirasyon para mas mahalin pa natin ang ating mga kapwa, mga kababayan at ang ating bayan. Sa kanilang mga salita, quote, awiting puso, awiting bayan, o songs of the heart, songs of the nation, unquote. Nangunguli lamang ang pusong naiwan. Alam namin kung sinong may kasalanan, at hindi kami susuko. Hindi kami susuko. Hindi kami susuko. Hindi kami susuko sa paghahanap sa mahal naming anak. Magulang, kaibigan, asawa, kasama, hanap namin sila. Nangunguli lamang ang pusong naiwan. Hangad ng damdamin ay katarungan, at hindi kami susuko. Hindi kami susuko. Hindi kami susuko. Hindi kami susuko sa paghahanap sa mahal naming anak. Magulang, kaibigan, asawa, kasama, hanap namin sila. Hanap namin hangad ng damdamin. Talagang tagas sa puso ang kanta. Especially yung huling linya na hangad ng damdamin ay hustisya. We crave, we long for justice, and that holds true from the histories of, mga desaparecidos, from even not from current times but from the past as well. So yeah. It is true. And on that note, we call on the government to attend to Kapuyan and De Jesus's case. Surface, Dexter, and Bazoo. Break the pattern of enforced disappearances and surface all the desaparecidos. Muli po, ako si Julie, lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdiriwang ng kulturang Pilipino dito lang sa Radio Migrante 105.5 FM. At sa ating pulsong segment, mapapakinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan na umattend ng Anak Bayan Toronto's educational discussion on the situation in the Philippines. Pakinggan po natin. Okay, so my first question for you would be, some people believe that the Philippines has a culture of impunity. What do you think about it? I think it's clear that there is a culture of impunity in the Philippines that you can see in the experiences of the activists and human rights defenders. You can see that they are being threatened, they are being attacked, they're given trumped up charges, and there's no justice for them. The culture just continues, and it doesn't feel like the law is on their side. Would you feel safe in voicing out your opinion if you are in the Philippines right now?
it would not feel safe to voice out your opinion. You can see that, you have the NTF-LCAC that is actively red tagging activists, calling them communist terrorists for speaking out, for voicing out opinions. But would I feel safe doing it? No. But you know what? Neither do all the other activists and human rights defenders. They speak out because there is no choice. There is no choice. There's an attack on their community. There's no ability to get a proper livelihood for your family. You either need to leave the country or you stay and you fight. And even though it's not safe, people are doing it and we need to support them. My last question is, what are your calls to action and demands regarding the desaparecidos and their families? Enough is enough. It's time to stop taking people from their communities, from their families. It's time to stop torturing people and trying to scare the communities from speaking up. It's time to bring justice to their families. It's time to bring them back safely. At ayan po ang ating Pulso segment sa linggo nito. Maraming salamat sa mga dumalo ng Anak Bayan Toronto's educational discussion on the situation in the Philippines sa pakikibahagi ng kanilang karanasan. Patuloy po ay nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin sina Deets at Ida De Jesus, ang mga kaanak ng isang aktivistang ibinala o desaparecidos na si Jean Rose Jamil Bazu De Jesus na umano'y dinukot ng mga lalaking nagpakilalang mga pulis noong April 28 sa May Taytay, Rizal. Mapapakinggan po natin yan after the break. And welcome back mga karadmig. Ako po ang iyong host si Ems sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapapakinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. For this week, makakasama natin ngayon sina Deets at Ida De Jesus, ang mga kaanak ng isang aktivistang biktima na sa pilitang magpagkawala o desaparecido na si Jean Rose Jamil Bazu De Jesus. Noong April 28 sa May Taytay, Rizal, may mga witness na nag-report na siya ay dinukot ng mga lalaking nagpakilalang mga pulis. Dinukot rin ang kasama niya na si Dexter Kapuyan na isa ring Indigenous People Rights Activist. Sa ngayon ay mahigit 4 na buwan na silang nawawala at patuloy ang paghahanap sa kanila ng kanilang mga kaanak, mga mahal sa buhay at komunidad. Malalaman natin ngayon mula kay Tita Deets, nanay ni Bazu, at sa atin niya si Ida kung ano ang nangyari noong April 28 at kung ano-ano ang kanilang mga aksyon na ginawa para hanapin sila Bazu at Dexter. Pakinggan po natin. Kasama natin ngayon si Mercedita Deets De Jesus at Ida De Jesus. Welcome po sa Radyo Migrante, Tita at saka Ida De Jesus. Maraming salamat sa pagpayag na makapanayam namin kayo ngayon. Maaari nyo lang po bang batiin ang ating mga tagapakinig at ipakilala nyo na rin po ang inyong sarili. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Deets De Jesus, ang ina ni Bazu De Jesus na isa sa mga nadukot noong Abril. Kasalukuyan po akong OFW dito sa Italia. Magandang araw sa mga tagapakinig. Ako naman yung ate ni Bazu. At nandito ako sa Malolos, Bulacan sa Pilipinas. At ako rin yung sa ngayon ang nag-aasikaso at nagpupunta sa mga event or mga activity na may kinalaman sa enforced disappearance ng kapatid ko at maging sa ibang kaso na rin bilang pakikiisa at suporta. Paano po ba nakarating sa inyo yung balita? Nakatanggap po ba kayo ng text or ng call? At ano po ang agad-agaran yung ginawa? Ganito yun. Bali, April 24, since merong 6-hour difference ang Italy at saka ang Philippines. Bali, nung gabi ng April 28 ay may huli kaming communication sa Messenger. So, nagbatian, tapos hindi na siya sumagot doon. So, siguro ako, mga tulog na sila o ano man. Kinabukasan ng pagising namin,
nakatanggap na kami ng tawag dyan kay Ida sa anak namin at sinabi nga na may tumawag daw sa kanyang opisina at sinabing nawawala si Basu. Haji ang tawag namin. Nalalan kami namin baka naman tulog o kaya ay sa iba tumuloy, hindi nagpunta sa opisina nila at nakalip siya ng dalawang yung kanyang paper. So, buong araw na nagtawag kami, nag-message kami sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak namin at baka nagawi doon o kaya may alam sila na may communication sila kay Haji. Pagdating ng Sunday, ganun pa rin, wala pa rin kaming alam kung nasaan siya. At off na nga yung cellphone niya buhat nung gabi ng April 28. Tapos, Monday, May 1, nag-intay pa rin kami dahil dapat merong pagkilos dun sa Maynila at dahil isa siyang Info and Network Officer ng Task Force for Indigenous People's Rights. Kaya alam ko may programa silang inihanda. Hindi rin siya lumitaw gaya nung pag-iintay ng mga kaibigan niya nung Sunday na yon, o hindi rin siya nakipag-communicate. May 2, ayun, nakatanggap na uli ako ng mensahe sa anak kong kay Ida at siguro siya ang makapagpapaliwanag kung paano naman siya nakapagsimula sa pagsama sa CHRA at saka sa karapatan para manawagan na sa pagkawala ng aming anak. Sige Ida, ano ba ang iyong experience nung nangyari ito? Kaya nung nabanggit ni Mama kanina, April 29 ng umaga, nakatanggap ako ng message galing sa kaopisina niya. Tinatanong kung umuwi ba si Basu dito sa amin. Tinignan ko, pero nung wala, saka ko sumagot na wala siya rito sa amin. Kaya nag-iintay ako ng kahit na anong communication mula sa kanya, text o tawag, baka sakaling nalobat lang o walang signal. Pero bumilang yung mga araw na wala talaga, hindi namin siya makontak online or maski dun sa number niya. Kaya doon na kami talaga nagsimulang mag-alala dahil hindi naman talaga ganun yung nakagawian. Kaya nung May 2, pinatawag na ako sa opisina ng karapatan para makipag-convene kasama ng mga human rights advocates, kasama ng opisina niya, yung TFIP, at pati yung mga nagmamalasakit din sa mga ganitong kaso ng pandurukot, kaso ng panggigipit, at napag-usapan nga namin, pinagbuo-buo namin yung mga alam naming detalye na nasa amin. At doon ko lang mismo nalaman na sa Taytay Rizal siya nandoon noong mga panahong yon, nung Friday ng April 28. Tanghali ng May 2 ay tumulak na kami papuntang Taytay Rizal upang magsagawa ng isang quick response or fact-finding investigation para na rin magpa-file ng letter sa barangay kung saan siya nawala, makipag-coordinate at humingi ng tulong sa istasyon ng pulis at pati na rin sa mga maaaring mapaghinga namin ng impormasyon. Kaso, mayroong mga hindi kami hindi kami inaasahan na pangyayari noon dahil biglang nag-online yung account niya nung nasa Taytay kami. Kaya malaking sa amin, palaisipan kung nasaan siya ng mga panahon na yon, may gumagalaw ba na account niya, at tiyempong-tiyempo na nandun kami sa Taytay Police Station mga panahon na yon. Ano bang ibig sabihin kapag sinasabing e-surface? Bakit ayun ang tema, ang term na ginagamit? Ano bang ibig sabihin kapag ang isang tao ay desaparecidos? Kasi yung desaparecido isang Spanish word na ibig sabihin ay ang nawala. Kaya namin pinanawagan na ilitaw dahil natukoy kung sino ang mga kumuha. Alam namin yun dahil sa mga ginawa naming pag-iimbestiga at pagtatanong-tanong at sa mga nakalap namin ng mga impormasyon. At lumitaw nga na natukoy kung sino yung mga dumukot. Kaya yun ang pinananawagan namin na ilitaw. At bukod sa igrinant niya ng Court of Appeals yung petition for writ of habeas corpus. Yun din ang isang na kailangang ilitaw nila yung katawan ng taong hinahanap namin.
Para po sa ating mga tagapakinig, ano pong ibig sabihin nitong writ of habeas corpus? Ang korte na ang mag-uutos dun sa mga dumukot o sa kumuha na kailangang dali nila yung person. Maaring buhay o patay, pero kailangan ipakita nila na hawak nila yung tao na yun. Yun ang writ of habeas corpus. At Kaya nabanggit kapag niyo po, sinuspinde yun, Opo. talagang hindi nila ililitaw. Opo, at nabanggit niyo po na alam niyo na kung sino ang dumukot. Kasi dahil doon sa isang witness, yung mismong tricycle driver, siya ang nagsabi na nagpakilala yung mga armadong lalaking ito, naka-uniforme, nakasakay ng puting van, at nagpakilala sila na taga CIDG. Ano po ang mga aksyon na nagawa na para sa paghahanap kay Bazu nitong 4 na buwan na ang nakalipas sa 4 na buwan na ito? Bali nung wala pa ako, hindi pa ako dumarating sa Pilipinas, ang anak kong si Heidi siya ang gumaganap ng party namin, siya ang uma-attend. Ngayon nung dumating na ako, nagkaroon ng unang press con ng karapatan, at doon namit ko na rin yung kapatid ni Dexter Kapuyan, si Eli. At pati si secretary ng karapatan, si Tini Palabay, at saka si Beverly. Bali sila ang nag-asikaso nung kaso, at inilapit nga kami sa iba't ibang mga personahe at mga ahensya para matulungan kami sa aming paghahanap. Minsan ako ang kasama, minsan kaming mag-ina. Nagpunta kami sa mga kampo, sa mga regional regional center o regional office ng CIDG. Facilities. At, Heidi, dugtungan mo ko kung may mga nakakalimutan ako. Yung mga kampo yun namang counterpart namin na grupo, sila naman ang kumilos sa bandang Cordillera. Sila nagpunta sa mga kampo doon. Isang medyo malaking pagkilos namin ay yung doon sa Camp Serviliano Aquino sa Tarlac. Dahil mula sa Cordillera, bumaba yung grupo, at kami naman kami naman na nagpunta doon sa Tarlac. Doon kami nagsama-sama para harapin din namin yung dali namin yung form na ID disappearance form, parang ganon. At papirmahan sa kanila at kung nandoon o wala yung aming hinahanap. Pero doon namin natikman yung talagang medyo harsh nga, dahil hindi kami pinapasok. Kasama namin yung aming abogado at mga taga CHRA at saka provincial CHR. Pero hindi nila pinansin yung hawak naming mga dokumento. Pero yung kapatid ko kasi hindi yan makasarili. Alam niya na may mas malaking purpose sa lahat ng ginagawa natin. Kaya yung naging kurso niya, yung journalism, yun yung isa sa naging dahilan na mas namulat siya. Nandun sa mga nangyayari sa lipunan, tapos magaling kasi siyang magsulat. Nangangaan ko yung mga nagawa niya, yung mga achievements niya. So walang inggitan sa amin, talagang nandun ako sa likod niya. Tuwan-tuwa ako kapag may mga nagagawa siya na talagang naka-proud. Pero ito nga, kakambal na rin kasi ng aktivismo, pagiging student leader, yun bang takot ng pamilya na maaaring may mangyari sa kanila. Pero sa kanya, hinarap niya yun ng walang takot. At ang iniisip pa rin niya ay yung kapakanan ng ibang tao. Kasi siya, after niyang graduate, sinabi niya sa amin na balak niyang mag-full-time sa aktivismo, tumulong dun sa mga organisasyon. Pero ano ba yung kaugnayan namin sa Cordillera? Ano yung kaugnayan namin sa mga katutubo? Yun yung natutunan namin sa pagtira namin sa Baguio, sa Cordillera. Kinakailangan na maging katutubo para ikaw yung maging boses nila. Tao tayo. Andun yung puso natin. At natutunan niya yung pagsasalita ng Ilocano, natutong mag-Ganay, natutong mag-Ibaloy, yung mga languages doon sa Cordillera. Yun yung mga takeaways niya doon sa pakikipamuhay sa mga nasa bundok, yung mga pagsasaka, mga nagtatanim, pagtutubo. Nakikita niya yung
mga nangyayari na meron displacement na nagaganap doon sa ancestral lands. Dapat ay sa mga katutubo talaga. Kaso yung mga ganitong issue ang hindi nabibigyan ng puwang sa mainstream media. Kaya naman ang problema dito ay kapag ang mga katutubo ang lumalaban, bakit sila yung tinuturing at iniisip na mali, masama? Hindi kasalanan yun. At hindi rin kasalanan maging aktivista. Tsaka pumanig doon sa lumalaban para sa tama. Dahil yung lupa para sa mga katutubo, yun yung buhay nila. Sa Italy, nakikita ko yung patuloy na panawagan, yung suporta ng mga taga-Cordillera at mga taga-Manila. Dahil napakahirap sa parte naming mga magulang na malayo, na gusto naming gumawa ng paraan pero limitado kami dahil nga sa distansya. Kaya natutuwa ako doon sa mga patuloy na gumagawa ng mga aktibidad para marinig pa rin yung panawagan. Nandiyan yung mga artist, yung mga writers, talagang gumagawa sila ng mga aktibidad gaya ng yung mga, hindi naman contest, kundi pagbibigay ng mga kontribusyon ng tula, ng drawings na konektado doon sa panawagan ng para kay Dexter at kay Basu. Ano po bang may tutulong ng mga migranteng kababayan natin para sa paghahanap kay Basu? Kami dito sa Italy, patuloy yung aming kampanya. Hindi lamang para sa anak ko at kay Dexter, kundi sa mga iba pang naging biktima ng karahasang ito. At sabi nga, hindi lang naman yung mga direktang biktima ang ating ipapanawagan, kundi yung mga pamilya at kaanak ng mga naging biktima. Dahil alam naman natin na napakabigat para sa amin na mga naiwan kung paano magpapatuloy ng aming pamumuhay na dala-dala sa isip namin at sa puso namin yung kawalan ba ng katiyakan kung sila ba ay lilitaw pa ang buhay o wala ng buhay. Kaya napakahirap. Kami dito sa Italy, yun nga sinabi ko sa iyo kanina, yung ugnayan sa Himpapawid. Kada airing namin tuwing Huwebes ng gabi, andoon yung panawagan namin para sa surface all desaparecidos. Dahil alam natin may nangyari na naman nung kamakailan lang na mayroon na namang dinukot. So magkakaugnay yung nangyayari. May pattern na talaga ng sitwasyon na ng dukutan sa atin sa Pilipinas. At ang masakit pa, yung mga narinig natin at nababasa na ito daw ay isa lamang propaganda. Paano magiging propaganda ito kung kami mismong mga kaanak ang nakakaramdam nung ganitong hinanakit at pagdurusa at walang nakukuhang pansin dito sa ating gobyerno? Hindi kami nakakarinig na anuman na suporta o anuman na pagkilos mula sa kanila upang hanapin yung mga taong nawawalang ito. Malaking bagay yung mga ganitong interview, discussion, para maraming nakakaalam na itong mga enforced disappearances na to ay hindi lang mga numero sa isang listahan, mga pangalan lang na makikita natin sa balita o maririnig. Sila yung mga actual people yung mga to, mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga kasama o kakilala na siguro kahit panandalian lang, meron silang maipapakita na lesson sa atin dahil dun sa kanilang mga nagawa. Kaya talaga nagpapasalamat din ako dun sa mga so far ay nagpahayag ng suporta para dun sa pagkawala, pagdukot ng sa kapatid ko kay Manong Dexter. Pero dapat talaga wakasan na yung ganitong pagdukot kasi ito yung isang taktika nga naman na hindi naiisip ng mga kumuha yung pamilya. Hindi siya talaga makatao. Sabi nga nila, ito yung most cruel human rights violation dahil hindi lang yung dinukot ang apektado, kundi yung pamilya at yung mga iba pang nagmamahal. Atake rin to sa karapatan ng hindi lang yung mga dinukot at pati rin sa mga tao na tinutulungan nila. Yeah. At pwede bang imbitahin ko na rin yung mga taga-Canada dahil ganito araw ng Huwebes, alas 9 European time, Italy time dito, alas 9 ng gabi, yung aming ugnayan sa Himpapawid sa Roma. Bali, mamaya ang aming panauhin ay si Mrs. Edita Burgos, ang ina ni Jonas Burgos na dinukot 16 years ago
At siya ang namumuno sa Desaparecidos Group sa Pilipinas. Kaya sana subaybayan ninyo. Ito ay gumagamit ng Facebook platform, kaya naka-live to mamayang alas 9. At sa atin ay alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas. Kaya yung mga nagiging panauhin namin ng mga taga-Pilipinas, talagang nagsasakripisyo para magkatulungan. Yung mga nandito sa ibang bansa at yung mga nasa Pilipinas ay magkaroon din ng ugnayan at magkaroon ng talakayan, dahil hindi lang yung mga taga-Pilipinas ang dapat na mamulat, kundi yung ding mga kababayan na natin na namumuhay na sa iba't ibang bansa. Oo nga po. O sige, ilalagay rin po namin yung link sa aming description pag nagka-post na po nito. Pero sobrang importante ng ganito. Mayroon po ba kayong huling mensahe para sa ating mga tagapakinig? Itong panawagan at pangangampanyang aming ginagawa ay hindi lang para sa pamilya namin, kundi dun sa iba pa ring hindi na kumikibo na mga naging biktima na pamilya. Dahil may mga nakipag-communicate na rin sa amin na pamilya nung mga naon. Hirap na sila na ipagpatuloy yung kanilang panawagan dahil walang gaanong tulong na natatanggap para paano magpatuloy. Kaya itong panawagan na to para rin sa kanila makapagpatuloy sa kanilang paghahanap. At tulad namin, pare-pareho kami maghihintay kung ano man yung magiging solusyon sa aming kinakaharap ngayon. Kaya nagpapasalamat kami sa mga katulad din ninyo na may community radio, at sana magtulong-tulong pa para talagang matuldukan na itong hindi makataong sitwasyon na nagaganap sa ating bansa. Yun lamang po, at maraming salamat sa inyo, at alam ko pong patuloy tayong magsusuportahan para sa ika-aayos ng ating sambayanan. Hindi tama itong pagdukot at paglabag sa karapatang pantao. Kaya saan man tayo, sa ang bansa man, Pilipino pa rin tayo, kaya importante rin na gumawa tayo ng mga hakbang at patuloy na lumaban anumang paraan na meron tayo, at kahit anumang lakas o malakas ang ating pwedeng maibigay o tulong ay malaking bagay na talaga. Dahil pag pinagsama-sama yung ganitong tulong ay naway matapos na yung ganitong mga pandarahas, dahil hindi karapat-dapat yung ganitong pangyayari sa atin. Paano tayo magiging mapayapa? Para sa mga nakikinig, nananawagan po ang mga pamilya ng mga desaparecidos para sa inyong suporta na sama-sama nating kalampagin ang Estado na tumulong sa paghahanap, na imbestigahan ang kanilang kaso at i-surface ang mga iwinalang human rights defenders na sina Generous Jamil Bazu de Jesus at ang kanyang kasama na si Dexter Kapuyan. At dyan po nagtatapos ang aming interview. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat po, Tita. At maraming salamat muli sa pakikinig sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. At maraming salamat kay Tita Dits de Jesus at Ida de Jesus. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa ating happenings sa ating community, ito ang mga events at announcements. On September 17, Status for All Rally. Sa September 17 naman, magaganap ang Status for All Rally and March. Gaganapin yan sa Bloor and Yonge intersection at 2 p.m. Para malaman pa ang ilang mga detalye sa rally nito, bisitahin lang ang migrantrights.ca/events/SEP17. At on September 21, Martial Law Commemoration Day. Sa September 21, Thursday, mangyayari ang Martial Law Commemoration Rally. Abangan sa susunod na episodes ang mga detalye sa rally na ito. On September 27, Grassy Narrows Solidarity March and National Day for Truth and Reconciliation. Sa September 27, Miyerkules naman, ng 12 p.m., dadayo ang 5 First Nations from Northern Ontario dito sa Toronto. Halina't samahan natin sila, mga kababayan,
as they lead a march calling on Premier Ford to end unwanted activity on their territories. Ito ay gaganapin sa Grange Park ng 12 p.m. At ang huling community announcements. On October 1st to October 2nd, Community Forum with Attorney Nery Colmenares. Isang community forum ay gaganapin sa October 1st with Attorney Nery Colmenares. May details na sa lugar, mga listeners. Ito ay gaganapin sa United Steelworkers Hall, address at 25 Cecil, Toronto, ng 3 p.m. Kita-kits dyan! Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, interviewers, co-hosts, editors, and social media coordinators. Message niyo lang kami sa aming Instagram, Facebook, o email. Mahahanap niyo kami as Radio Migrante o Radio Migrante Toronto. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. O di ba, kaka-hello pa lang mag-goodbye na agad. Kung nabitin kayo mga karadmig, no worries. Ipagpapatuloy natin ito next week para sa mas malalim pa na usapan tungkol sa mga desaparecidos o forcibly disappeared. Isang estratehiya ng represyon na kailangan ng huminto at panagutin ang mga nasa likod nito. Sige, abangan po natin ito next week. Ako po ulit si Ems at kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsusubaybay sa aming tuwing linggo. Ang mga kwento ng mga migrante katulad ni Tita Dits and Ida de Jesus patuloy nating ibibigyang boses sa Radyo Migrante. Hanggang sa muli. Sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day dahil bukas ay simula na naman ng hindi maiiwasang pagbabanat ng buto at ng patuloy na pakikipagsapalaran para sa ating mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Dits de Jesus at Ida de Jesus, kay Carol Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas!